God bless you. Are you having any difficulties in life? Don't worry because you still have God by your side. Please attend this Mass so that God will dispel your worries. Please leave your prayers below the video. Naman ang kanilang intention at kahilingan, hilingin natin sa Diyos na sila ipagpalain ng Diyos, bunga ng kanilang pagpapamisa. At hindi sinasamahan ang mga mag-aaral, mga batch ng 1976, Bolbok Elementary School, na pinili nilang sa kanilang reunion ay makiisa muna sila sa banal na misa. Papuri-puri ang inyong ginagawa. Sana'y kayo pagpalain ng Diyos sa inyong reunion na ito. At ang inyong pagsimba, pinuna ninyo ang Diyos ay magdala nawa sa inyo at sa inyong pamilya ng biyaya. At upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat nating nagawang mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Bering Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong aking Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsilpo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino, at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita.
nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay sa ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at si Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na naakit sa Judaismo. Iniharap nila ang mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging ang mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutugon. Poon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo'y aming hiling. Ulitin po natin. Poon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunurin, magpuri sa Kanya. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpa, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo. Mga tao'y dinamayan, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid sa Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito. Tuwan-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka. At pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kaisa natin sa mesa sa pamamagitan ng online mass, magandang buhay po. Narinig natin ang banal na ebanghelyo. Pagkatapos sa census ay magpakain ng napakaraming tao. Multiplication of loaves ng tinampay, pinadami ang tinampay at isda. At ang mga sumusunod sa kanyang maraming tao, 5,000 mahigit. Kahit sa 5 pirasong tinapay at 2 isda, ay sila'y nabusog at lumabis pa ng 12 bakol. Pagkatapos noon, si Jesus ay umalis at nagpunta sa isang lugar na marahil na nalangin. Samantala, ang mga alagad na may umuna na sumakay sa bangka. Habang naglalakbay, ang mga alagad sakay sa bangka. Nasa karagatan sila. Sila'y gabi na noon, sinalubong ng malakas na hangin at malalakas na alon. Gabi na at sila'y natatakot. Subalit, ang tagpong iyon, ang pinakasentro ng gospel ngayon. Nung sila'y nakita nilang si Jesus ay naglalakad sa ibabaw ng dagat. At sa kanilang takot, sila'y pinalakas ang loob ng Diyos. Huwag kayong matakot, sabi ni Jesus. Ako ito. Mga kapatid, sa ating ebanghelyong ito, nakita natin ang isang makapangyarihang tagpo. Ang mga alagad na nasa gitna nga ng dagat ay hinampas ng malalakas na alon at nahangin. Madilim ang paligid. Ang baka ay tila wala ng direksyon. At sa gitna ng kaguluhan ng karagatan, isang hindi nga inaasahang pangyayari. Ano ito? Sino ito naglalakad sa ibabaw ng dagat? Ito isang malinaw na pagpapahayag ni Jesus na He is in control of everything. He is in control of nature. Ang paglalakad niya sa ibabaw ng alon ay hindi lamang isang himala. Ito ay pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at pagka-Diyos. Sinong tao ang maglalakad sa ibabaw ng nagngangalit na dagat? Lalo na ang sinabi niya, huwag kayong matakot, ako ito. Ang salitang ako ito ay hindi simpleng pagpapakilala. Ito ay umaalingaw-ngaw na pangalan ng Diyos. Sa banal na kasulatan, sa Exodo, tinanong siya ni Moises, anong pangalan mo? Papaano kita ipakikilala sa mga tao? Ang sabi ni Jesus, ako si ako. Ang sabi ng Diyos, ako si ako. Hindi pa si Jesus yun. Ang Diyos, ako si ako. I am who am I, who I am. Sa sandaling iyon, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili. Nung sabihin niyang, ako ito. Hindi lamang bilang guro, kundi bilang Diyos na makapangyarihan. Kaya mga kapatid, gaano kadalas tayong mapunta sa gitna ng bagyo ng buhay. Ang buhay natin, kapag tayo napakaraming dalahin, kapag tayo napakaraming problema, maraming isipin, yan ang mga bagyo at malalakas na hangin sa buhay natin. Gaano tayo kadalas mapunta sa gayong sitwasyon? Mga problema sa pamilya, kabuhayan, kalusugan, o pananampalataya, parang ang bangka natin ay tinatangay ng alon. Pero tatandaan natin, anything that is under God's control will never be out of control. Minsan, hinahayaan ng Diyos na maranasan natin na matakot. Hindi para tayo pabayaan, kundi para ipaalala sa atin na totoo, lagi nating kailangan ang Diyos. Talagang sometimes God puts us in the dark to prove that He is light. Nakakalungkot man, pero kapag wala na tayong makapitan, doon natin natututunang lumapit at tumawag sa Diyos.
Kapag wala na tayong kontrol sa ating buhay at lumapit tayo sa Kanya, tinutugon pa rin niya tayo at ipinakikita niya sa atin na siya ang may control of everything. The only way God can show us He is in control is to put us in situations we cannot control. Kaya nga mga kapatid, ang salitang, do not be afraid. Huwag kang matakot, itong salitang ito. Ito ay paulit-ulit na paalaala ng banal na kasulatan. Kung hindi ako nagkakamali, yung salitang huwag kang matakot ay 365 times binanggit sa banal na kasulatan na parang sinasabi sa atin ng Diyos, araw-araw ang taong nananalig sa Kanya ay walang dapat ikatakot. Isang taon, 365 times mentioned or appeared in the Bible, be not afraid. Huwag kang matakot. Parang sinasabi sa atin ng Diyos, anak, hawak kita. Magtiwala ka. Kaya maganda sa tao, nagtitiwala. Maganda sa tao, umaasa. Maganda sa tao'y kumikilala sa Diyos. Kaya sa halip na sabihin natin, Lord, ang laki ng problema ko. Lord, I have big problems. Sa halip na gayon, sabihin natin, problems, I have big God. Kaya sa huli, ang tanong ay hindi kung gaano kalakas ang bagyo. Ang tanong ay, nasa bangka mo ba si Jesus? Nasa buhay mo ba ang Diyos? Kung oo, totoo, wala dapat tayong laging ipag-alaala. Wala lagi dapat tayong ikatakot. Kung minsan tayo may takot, kumapit ka sa Diyos, nag-aalis ng ating pangamba. Dahil ang Diyos na naglakad sa ibabaw ng dagat ay ang Diyos na kumokontrol sa hangin at alon. Yang ding Diyos na yan ang humahawak sa ating buhay. Kaya ipinarinig uli sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita ang napakaganda, consoling ng mga salita. Anak, huwag kang matakot. Magtiwala ka sa akin. Sa inyong pag-aalay, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Sinasamahan natin sa pagpapasalamat sa Diyos ang batch 1976 ng Bolbok Elementary School. May God bless you even more. Muling ihangad mo
Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan at kami gawin mong haing sa ilaging nakalaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala mo paririto, sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gamitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinahon, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Aba, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming mga obispo, lahat ng mga obispo at mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumana. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa imbuhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kay isa ng mga apostol, ni Santa Rita de Casia na aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Ating aawitin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Iyo ang kaharian, Panginoong
Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tao inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa inyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Katawan ni Kristo, Amen. Iloon lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin. Nakikinig sa bawat hinaing, magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Mga
mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya'y buhay, manhalik ka. At ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya'y magpapahayag, magbibigay, manalig ka. Tuyuin ang luha sa mga mata. Para sa kasakit. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya'y buhay, manalig ka. Tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig ka. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna po. Pagkat tayo bumabati sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, nagpamisa para magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Happy birthday sa inyo, Ariana Isabel Hernandez Rosal, kay Leona Fronda, kay Kent Dominic Blay, kay Maria Cecilia Panopio, April Kylie Bantugon, at kay Dylan Abriel Magno. Binabati rin natin ang mga taga-Bulbok Elementary School, batch 1976, sa kanilang 50th anniversary. Yan. Congratulations po sa inyo. Pinili niyong sumimba. Marunong din kayo. Hindi lang kayo basta sumimba. Nag-alay pa kayo. Yan. Very good. Sino nagturo sa inyo? Yan. Marunong kayo. Very good. Sa bagay, mga taong simbahan din naman ang karamihan sa kanila. Mga kasamahan. Salamat po. Tama po ang inyong ginawa. Diyos muna. Okay, very good.
And then, salamat sa palagi ang nagpapamisa, sa mga laging sumusubaybay. Tayo maraming taga-subaybay sa ating online mass at sila'y ating pinasasalamatan sa inyong pag-offer at sa koleksyon ninyong ibinibigay o sa bigay nyo sa koleksyon. Salamat po sa inyo. Kaisa natin sa misa na sa online mass, sina Obet Acuña, Noriel Bulanhagi, Lisa Garcia, Gianna Sanchez, Arok Swan, Ate Cora Swangel ito eh. Si Ami Liwag, si Miles Liwag, si Janet Tumbaga, si Nieron Uy, si FC Perez, si Conrado Cueto, Nila Damesa Nataya, Kuya Rolly at Ate Sely Arcibal, ang kanyang pamilya. Vicky Ilagan, lagi ang mga ito. At marami pang iba. Si Rina Mendoza, meron din. Si Sely Guevara. Salamat po sa inyong pakikisa at marami pa sila. Okay, sa April 25, may meeting ang mga tuklong leaders. 1:30 po yon. Pinahintulutan ko na magkaroon ng Zumba sa patio. Hindi naman sa loob ng simbahan. Sa Zumbahan, sa patio ng simbahan. Kailan? April 18 at 25. May 2 at 9. 5:00 ng hapon. Ginawa nila itong Zumba for a cause. Zumba. May ticket ito. Narito po sa office yata ang ticket. Parang 100 pesos. Meron tayong summer catechetical class. Catechizamer kung tawagin. April 14, 21, and 28. May 5, 12, and 19 sa Banaba West Seekers Chapel. Salamat sa CCD. Masipag. Sige po, magsitayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayong lahat na makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Humayo kayo, mapayapa. Salamat sa Diyos. Ave Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa kababaihan at pinagpala ang bunga ng iyong sinatutunan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan.
naman ang kanilang intention at kahilingan, hilingin natin sa Diyos na sila ipagpalain ng Diyos, bunga ng kanilang pagpapamisa. Atin ding sinasamahan ang mga ambats ng 1976 Bolbok Elementary School na pinili nilang sa kanilang reunion ay makiisa muna sila sa banal na misa. Kapuri-puri ang inyong ginagawa. Sana'y kayo pagpalain ng Diyos sa inyong reunion na ito at ang inyong pagsimba, inuna ninyo ang Diyos ay magdala nawa sa inyo at sa inyong pamilya ng biyaya. At upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat nating nagawang mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Bering Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsilpo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino, at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay sa ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at si Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas, na taga Antioquia, isang hintil na naakit sa Judaismo. Iniharap nila ang mga apostol. Sila'y ipinanalangin
ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging ang mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutugon. Poon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo'y aming hiling. Ulitin po natin. Poon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunurin, magpuri sa Kanya. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpa, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo. Mga tao'y dinamayan ang Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid sa Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaot sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito. Tuwan-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kaisa natin sa mesa sa pamamagitan ng online mass, magandang buhay po. Narinig natin ang banal na ebanghelyo. Pagkatapos sa census ay magpakain ng napakaraming tao. Multiplication of loaves at ng tinampay, pinadami ang tinampay at isda. At ang mga sumusunod sa kanyang maraming tao, 5,000 mahigit. Kahit sa 5 pirasong tinampay at 2 isda, ay sila'y nabusog at lumabis pa ng 12 bakol.
Pagkatapos noon, si Jesus ay umalis at nagpunta sa isang lugar na marahil na nalangin. Samantala, ang mga alagad na may umuna na sumakay sa bangka. Habang naglalakbay, ang mga alagad sakay sa bangka. Nasa karagatan sila. Sila'y gabi na noon, sinalubong ng malakas na hangin at malalakas na alon. Gabi na at sila'y natatakot. Subalit, ang tagpong iyon, ang pinakasentro ng gospel ngayon. Nung sila'y nakita nilang si Jesus ay naglalakad sa ibabaw ng dagat. At sa kanilang takot, sila'y pinalakas ang loob ng Diyos. Huwag kayong matakot, sabi ni Jesus. Ako ito. Mga kapatid, sa ating ebanghelyong ito, nakita natin ang isang makapangyarihang tagpo. Ang mga alagad na nasa gitna nga ng dagat ay hinampas ng malalakas na alon at nahangin. Madilim ang paligid. Ang bangka ay tila wala ng direksyon. At sa gitna ng kaguluhan ng karagatan, isang hindi nga inaasahang pangyayari. Ano ito? Sino ito naglalakad sa ibabaw ng dagat? Ito isang malinaw na pagpapahayag ni Jesus na He is in control of everything. He is in control of nature. Ang paglalakad niya sa ibabaw ng alon ay hindi lamang isang himala. Ito ay pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at pagka-Diyos. Sinong tao ang maglalakad sa ibabaw ng nagngangalit na dagat? Lalo na ang sinabi niya, huwag kayong matakot, ako ito. Ang salitang ako ito ay hindi simpleng pagpapakilala. Ito ay umaalingaw-ngaw na pangalan ng Diyos. Sa banal na kasulatan, sa Exodo, tinanong siya ni Moises, anong pangalan mo? Papaano kita ipakikilala sa mga tao? Ang sabi ni Jesus, ako si ako. Ang sabi ng Diyos, ako si ako. Hindi pa si Jesus yun. Ang Diyos, ako si ako. I am who am I, who I am. Sa sandaling iyon, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili nung sabihin niyang, ako ito. Hindi lamang bilang guro, kundi bilang Diyos na makapangyarihan. Kaya mga kapatid, gaano kadalas tayong mapunta sa gitna ng bagyo ng buhay. Ang buhay natin, kapag tayo napakaraming dalahin, kapag tayo napakaraming problema, maraming isipin, yan ang mga bagyo at malalakas na hangin sa buhay natin. Gaano tayo kadalas mapunta sa gayong sitwasyon? Mga problema sa pamilya, kabuhayan, kalusugan, o pananampalataya, parang ang bangka natin ay tinatangay ng alon. Pero tatandaan natin, anything that is under God's control will never be out of control. Minsan, hinahayaan ng Diyos na maranasan natin na matakot. Hindi para tayo pabayaan, kundi para ipaalaala sa atin na totoo, lagi nating kailangan ang Diyos. Talagang sometimes God puts us in the dark to prove that He is light. Nakakalungkot man, pero kapag wala na tayong makapitan, doon natin natututunang lumapit at tumawag sa Diyos. Kapag wala na tayong kontrol sa ating buhay at lumapit tayo sa Kanya, tinutugon pa rin niya tayo at ipinakikita niya sa atin na siya ang may control of everything. The only way God can show us He is in control is to put us in situations we cannot control. Kaya nga mga kapatid, ang salitang do not be afraid. Huwag kang matakot. Itong salitang ito. Ito ay paulit-ulit na paalaala ng banal na kasulatan. Kung hindi ako nagkakamali, yung salitang huwag kang matakot
ay 365 times binanggit sa banal na kasulatan na parang sinasabi sa atin ng Diyos, araw-araw ang taong nananalig sa Kanya ay walang dapat ikatakot. Isang taon, 365 times mentioned or appeared in the Bible, be not afraid. Huwag kang matakot. Parang sinasabi sa atin ng Diyos, anak, hawak kita. Magtiwala ka. Kaya maganda sa tao, nagtitiwala. Maganda sa tao, umaasa. Maganda sa tao'y kumikilala sa Diyos. Kaya sa halip na sabihin natin, Lord, ang laki ng problema ko. Lord, I have big problems. Sa halip na gayon, sabihin natin, problems, I have big God. Kaya sa huli, ang tanong ay hindi kung gaano kalakas ang bagyo. Ang tanong ay, nasa bangka mo ba si Jesus? Nasa buhay mo ba ang Diyos? Kung oo, totoo, wala dapat tayong laging ipag-alaala. Wala lagi dapat tayong ikatakot. Kung minsan tayo may takot, kumapit ka sa Diyos, nag-aalis ng ating pangamba. Dahil ang Diyos na naglakad sa ibabaw ng dagat ay ang Diyos na kumokontrol sa hangin at alon. Yang ding Diyos na yan ang humahawak sa ating buhay. Kaya ipinarinig uli sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita ang napakaganda, consoling na mga salita. Anak, huwag kang matakot. Magtiwala ka sa akin. Sa inyong pag-aalay, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Sinasamahan natin sa pagpapasalamat sa Diyos ang batch 1976 ng Bolbok Elementary School. May God bless you even more. Sa
Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan at kami gawin mong haing sa ilaging nakalaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala mo paririto, sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gumitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuhin, pinagsasalihan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming obispo, lahat ng mga obispo at mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumana. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa imbuhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kay isa ng mga apostol, ni Santa Rita de Casia na aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Ating aawitin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Iyo ang kaharian,
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Katawan ni Kristo, Amen. Iloon lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin. Nakikinig sa bawat hinaing, magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan?
Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay, manhalik ka. At ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya'y magpapahaya, magbibigay, manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Para sa masakit. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay, manalig ka. Tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig ka. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna po. Pagkat tayo bumabati sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, nagpamisa para magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Happy birthday sa inyo, Ariana Isabel Hernandez Rosal, kay Leona Fronda, kay Kent Dominic Blay, kay Maria Cecilia Panopio, April Kylie Bantugon, at kay Dylan Abriel Magno. Binabati rin natin ang mga taga-Bulbok Elementary School, batch 1976, sa kanilang 50th anniversary. Yan. Congratulations po sa inyo. Pinili niyong sumimba. Marunong din kayo. Hindi lang kayo basta sumimba. Nag-alay pa kayo. Yan. Very good. Sino nagturo sa inyo? Yan. Marunong kayo. Very good. Sa bagay, mga taong simbahan din naman ang karamihan sa kanila. Mga kasamahan. Salamat po. Tama po ang inyong ginawa. Diyos muna. Okay, very good. And then, salamat sa palagi ang nagpapamisa sa mga
laging sumusubaybay. Tayo maraming taga-subaybay sa ating online mass at sila'y ating pinasasalamatan sa inyong pag-offer at sa koleksyon ninyong ibinibigay o sa bigay nyo sa koleksyon. Salamat po sa inyo. Kaisa natin sa misa na sa online mass, sina Obet Acuña, Noriel Bulanhagi, Lisa Garcia, Gianna Sanchez, Arok Swan, Ate Cora Swangel ito si Ami Liwag, si Miles Liwag, si Janet Tumbaga, si Nieron Uy, si FC Perez, si Conrado Cueto, Nila Damesa Nataya, Kuya Rolly at Ate Sally Arcibal, ang kanyang pamilya. Vicky Ilagan, lagi ang mga ito. At marami pang iba. Si Rina Mendoza, meron din. Si Sally Guevara. Salamat po sa inyong pakikisa at marami pa sila. Okay, sa April 25, may meeting ang mga tuklong leaders. 1:30 po yon. Pinahintulutan ko na magkaroon ng Zumba sa patio. Hindi naman sa loob ng simbahan. Sa Zumbahan sa patio ng simbahan. Kailan? April 18 at 25. May 2 at 9. 5:00 ng hapon. Ginawa nila itong Zumba for a cause. Zumba. May ticket ito. Narito po sa office yata ang ticket. Parang 100 pesos. Meron tayong summer catechetical class. Catechesamer kung tawagin. April 14, 21, and 28. May 5, 12, and 19 sa Banaba West Seekers Chapel. Salamat sa CCD. Masipag. Sige po, magsitayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayong lahat na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Humayo kayo, mapayapa. Salamat sa Diyos. Ave Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa kababaihan at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at sa mga oras ng aming kamatayan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid sa Capernaum. Madilim na wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makargaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito. Tuwan-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka. At pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng online mass, magandang buhay po. Narinig natin ang banal na ebanghelyo. Pagkatapos sa census ay magpakain ng napakaraming tao. Multiplication of loaves ng tinampay, pinadami ang tinampay at isda. At ang mga sumusunod sa kanyang maraming tao, 5,000 mahigit. Kahit sa 5 pirasong tinapay at 2 isda, ay sila'y nabusog at lumabis pa ng 12 bakol. Pagkatapos noon, si Jesus ay umalis at nagpunta sa isang lugar na marahil na nalangin. Samantala, ang mga alagad na may umuna na sumakay sa bangka. Habang naglalakbay, ang mga alagad sakay sa bangka. Nasa karagatan sila. Sila'y gabi na noon, sinalubong ng malakas na hangin at malalakas na alon. Gabi na at sila'y natatakot. Subalit, ang tagpong iyon, ang pinakasentro ng gospel ngayon. Nung sila'y nakita nilang si Jesus ay naglalakad sa ibabaw ng dagat. At sa kanilang takot, sila'y pinalakas ang loob ng Diyos. Huwag kayong matakot, sabi ni Jesus. Ako ito. Mga kapatid, sa ating ebanghelyong ito, nakita natin ang isang makapangyarihang tagpo. Ang mga alagad na nasa gitna nga ng dagat ay hinampas ng malalakas na alon at nahangin. Madilim ang paligid. Ang bangka ay tila wala ng direksyon. At sa gitna ng kaguluhan ng karagatan, isang hindi nga inaasahang pangyayari. Ano ito? Sino ito naglalakad sa ibabaw ng dagat? Ito isang malinaw na pagpapahayag ni Jesus na He is in control of everything. He is in control of nature. Ang paglalakad niya sa ibabaw ng alon ay hindi lamang isang himala. Ito ay pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at pagka-Diyos. Sinong tao ang maglalakad sa ibabaw ng nagngangalit na dagat? Lalo na ang sinabi niya, huwag kayong matakot, ako ito. Ang salitang ako ito ay hindi simpleng pagpapakilala. Ito ay umaalingaw-ngaw na pangalan ng Diyos. Sa banal na kasulatan, sa Exodo, tinanong siya ni Moises, anong pangalan mo? Papaano kita ipakikilala sa mga tao? Ang sabi ni Jesus, ako si ako. Ang sabi ng Diyos, ako si ako. Hindi pa si Jesus yun. Ang Diyos, ako si ako. I am who I am. Sa sandaling iyon, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili nang sabihin niyang, ako ito. Hindi lamang bilang guro, kundi bilang Diyos na makapangyarihan. Kaya mga kapatid, gaano kadalas tayong mapunta sa gitna ng bagyo ng buhay. Ang buhay natin, kapag tayo napakaraming dalahin, kapag tayo napakaraming problema, maraming isipin, yan ang mga bagyo
at malalakas na hangin sa buhay natin. Gaano tayo kadalas mapunta sa gayong sitwasyon? Mga problema sa pamilya, kabuhayan, kalusugan, o pananampalataya, parang ang bangka natin ay tinatangay ng alon. Pero tatandaan natin, anything that is under God's control will never be out of control. Minsan, hinahayaan ng Diyos na maranasan natin na matakot. Hindi para tayo pabayaan, kundi para ipaalaala sa atin na totoo, lagi nating kailangan ang Diyos. Talagang sometimes God puts us in the dark to prove that He is light. Nakakalungkot man, pero kapag wala na tayong makapitan, doon natin natututunang lumapit at tumawag sa Diyos. Kapag wala na tayong kontrol sa ating buhay at lumapit tayo sa Kanya, tinutugon pa rin niya tayo at ipinakikita niya sa atin na siya ang may control of everything. The only way God can show us He is in control is to put us in situations we cannot control. Kaya nga mga kapatid, ang salitang, do not be afraid. Huwag kang matakot. Itong salitang ito. Ito ay paulit-ulit na paalaala ng banal na kasulatan. Kung hindi ako nagkakamali, yung salitang huwag kang matakot ay 365 times binanggit sa banal na kasulatan, na parang sinasabi sa atin ng Diyos, araw-araw ang taong nananalig sa Kanya ay walang dapat ikatakot. Isang taon, 365 times mentioned or appeared in the Bible, be not afraid. Huwag kang matakot. Parang sinasabi sa atin ng Diyos, anak, hawak kita. Magtiwala ka. Kaya maganda sa tao, nagtitiwala. Maganda sa tao, umaasa. Maganda sa tao ay kumikilala sa Diyos. Kaya sa halip na sabihin natin, Lord, ang laki ng problema ko. Lord, I have big problems. Sa halip na gayon, sabihin natin, problems, I have big God. Kaya sa huli, ang tanong ay hindi kung gaano kalakas ang bagyo. Ang tanong ay, nasa bangka mo ba si Jesus? Nasa buhay mo ba ang Diyos? Kung oo, totoo, wala dapat tayong laging ipag-alaala. Wala lagi dapat tayong ikatakot. Kung minsan tayo may takot, kumapit ka sa Diyos, nag-aalis ng ating pangamba. Dahil ang Diyos na naglakad sa ibabaw ng dagat ay ang Diyos na kumokontrol sa hangin at alon. Yang ding Diyos na yan ang humahawak sa ating buhay. Kaya ipinarinig uli sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita ang napakaganda, napaka-consoling na mga salita. Anak, huwag kang matakot. Magtiwala ka sa akin. Sa inyong pag-aalay, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Sinasamahan natin sa pagpapasalamat sa Diyos ang batch 1976 ng Bolbok Elementary School. May God bless you even more.